pakinggan natin yung mga banat ni Senador Rodante Marcoleta sa mga media. Alam niyo po, para sa inyong kahalaman, wala tayong political color. Si Rodante Marcoleta ay ang dog sa Iglesia ni Cristo na itinayo o itinatag, pinarehistro ni Yumaong Felix Manalo Isagun sa gobyerno. Ang Iglesia ni Cristo po sa kanilang doktrina, si Jesus ay tao, hindi Diyos. Kaya nahinga nga sila. Kaya kung titignan natin sa side ng Biblia, Antikristo siya. Antichrist po ang ayasin ay tinayo ni Yumaong Felix Manalo Isagun. Hindi siya kay Kristo. Kung hindi siya kay Kristo, lalong hindi siya sa Diyos. Sa Biblia, merong Satanas. Anong trabaho ni Satanas? Revelation 12:9. Nandaraya sa mga tao. So, isa po sa nadaya ang simbahan ng Iglesia ni Cristo na itinayo, tinatag, pinareso ni Yumaong Felix Manalo Isagun. Kaya hindi po sila sa Diyos. Opo, hindi sila sa Diyos. Kaya si Marcoleta po, ang dugyan. Pakinggan natin ang balita. Kaya pa yung sinabi niya daw. No? Kaya, on that regard, panoorin natin, balikan po natin ang balita sa hapon. Tinawag ni Senador Rodante Marcoleta na bayaran ang karamihan ng media at ang pangalagaan ng media na dapo sa Senado. Umambyo ang una si Marcoleta at humingi ng dispensa. Nakatutok si Mark Salazar. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Tahasang inakusahan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media sa pagdinig ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa issue at kontrobersya ng flood control. Sabi ni Marcoleta, bakit hindi raw kine-question ng media ang 11 senador ng paksyon ni Senator Wing Gatchalian na wala niyang ginagawa para ituloy ang pagdinig sa tinawag niyang karumal-dumal na pagnanakaw sa salapi ng bayan. Gusto kasi nitong si Marcoleta, kung ano yung naratibo nila, yun yung kakampihan ng media. Hindi naman pwede yun. Nakita naman natin kung paano po bumalanse ang mainstream media. Tayong mga vlogger, may biases. Bias ako. Criticize ko ang mga Duterte. Sinusuportahan ko ang gobyerno at ang ating Pangulo. And baligtad naman ng mga Duterte vloggers. Kinikriticize nila ang gobyerno at sinusuportahan nila ang mga Duterte. Pero ang mainstream media, mga to, kitang-kita natin na nasa gitna yan. No, kung ano lang yung binabalita, kung ano yung nangyayari, yun po yung binabalita nila. Gusto nitong si Marcoleta, kampihan sila. Survaan niya ng taong bayan ng mga sakot kung sino ang tumanggap ng pera. Sasabihin ko na sa inyo ito, meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Kinundina ng Senate media ang pahayag na yan ni Marcoleta. Hindi lang nila irresponsable ang pahayag ni Marcoleta, kundi pag-atake rin sa isang institusyon na kinikilalang mahalaga sa anumang demokrasya. Basahin natin ng buo ang statement po ng Senate media, no, on that situation. At pinatagalog na po natin yan kay ChatGPT, kaya yung Tagalog translation po ang babasahin ko para mas buo po yung impormasyon na malalaman po natin. Pahayag ng Senate media hinggil sa mga paratang ni Senator Rodante Marcoleta. Kami, ang mga miyembro ng Senate media, ay mariing kinokondena ang malawakang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na maraming miyembro ng mainstream media ay mga bayarang tagapagtaguyod lamang.
Ang ganitong pahayag ng senador sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon noong Huwebes ay hindi lamang irresponsable, kundi isang walang ingat na pag-atake sa isang institusyong kinikilalang mahalaga sa anumang gumaganang demokrasya. Hindi makatarungang siniraan ng pahayag ni Marcoleta ang mga mamamahayag na humaharap sa pananakot, panghaharas at maging sa panganib sa kanilang buhay upang magbigay ng impormasyon sa publiko at panagutin ang mga makapangyarihan. Sa panahong patuloy na pinahihina ng disinformasyon at matinding pagkakahati-hati sa politika ang pampublikong diskurso, nararapat na mas maging maingat at responsable ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga pahayag. Ang mga akusasyon ni Marcoleta laban sa media, kung walang sapat na ebidensya, ay sumisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at nag-aambag sa paglika ng kapaligirang mapanupil at mapanganib para sa mga mamamahayag na ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. Ang tungkulin ng mga mamamahayag ay hindi ang magsilbi sa mga politiko, partido, pampolitika o mga magkakalabang paksyon sa walang katapusang labang politikal ng bansa. Ang tinatawag na ika-4 na sangay o fourth estate ay umiiral upang paglingkuran ang interes ng publiko. Tungkulin itong hanapin ang katotohanan, beripikahin ang impormasyon, usisain ang mga nasa kapangyarihan at iulat ang mga pangyayari ng walang kinikilingan o kinakatakutan. Lalong nagiging mahalaga ang misyong ito sa mga panahong ng matinding sigalot sa politika. Hindi dapat isinasama ang mga mamamahayag sa mga alitan, awayan o tunggalian sa kapangyarihan ng mga politiko. Ang media ay hindi sandata na maaaring gamitin ng isang kampo laban sa iba. At hindi rin dapat tratuhing casualty sa digmaang pampolitika. Ang pagtatangkang ilarawan ng media bilang may kinikilingan dahil lamang sa pag-uulat nito ng mga hindi komportableng katotohanan ay hindi makatarungan at mapanganib. Magagampanan lamang ng malayang pamamahayag ang tungkuling itinakda rito ng konstitusyon kung ito ay malayang makakakilos ng walang presyon, pagbabanta, pananakot o pamimilit ng politikal mula sa alinmang panig. Maging mula man sa mga nasa gobyerno, mga naghahangad ng kapangyarihan o mga nakikipaglaban upang manatili rito. Dapat manatiling malaya ang mga mamamahayag na iulat ang katotohanan saan man ito humantong. Makatarungan at maging kapakipakinabang sa isang demokratikong lipunan ang pagpuna sa media. Ngunit may malaking pagkakaiba ang makabuluhang kritisismo at ang walang habas na paninira sa isang buong propesyon. Ang mga opisyal ng gobyerno, gaya ni Marcoleta na gumagawa ng mabibigat na akusasyon laban sa mga mamamahayag, ay may pananagutang maglahad ng ebidensya sa halip na umasa lamang sa mga mapanulsol na pahayag na nagpapahina sa mga demokratikong institusyon. Muli, ang media ay hindi kaaway ng alinmang paksyong pampolitika. Hindi ito ekstensyon ng anumang makinaryang pampolitika. Ang katapatan nito ay dapat manatili lamang sa katotohanan at sa publiko na pinaglilingkuran nito. Ang mga mamamahayag ay hindi dapat tumanggap ng bulag na papuri o walang batayang pagkondena. Ngunit nararapat nilang matamasa ang kalayaang mag-ulat ng hindi tinatatakan, binubuli o sinasakripisyo sa mga labanang politikal ng iba. Pahayag po yan ng Senate media kaugnay po ng mapanirang pahayag nito pong si Senador Rodante Marcoleta. At ako'y naniniwala dito mga tol, no, na ang media dapat para lamang sa katotohanan at walang papanigan kung hindi katotohanan at paglilingkod sa publiko. Huwag po natin silang igaya sa aming mga vloggers na meron pong kinakampihan. Ang mainstream media, nandiyan po sila kung ano ang nangyari at dapat malaman po iyan ng publiko sa pamamagitan ng paghahatid po nila ng balita sa atin. Kaya Senador Rodante Marcoleta, mukhang nagkakamali ka ng mga paratang. Dapat kung nagsasalita ka ng mga bayaran, vloggers ang tukuyin mo. Either yung mga sumusuporta sa gobyerno
o yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Kasi totoo naman na may mga binabayaran talaga. Pero isa lang ang masasabi ko sa inyo at uulitin ko, hindi ako kasama sa mga bayaran. Ha? Ngayon, balik po tayo dito po sa balita. Ang pahayag ni Marcoleta, hindi rin nila makatarungan at paninira sa media workers na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para magbigay ng impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang ni Marcoleta kung hindi suportado ng ebidensya ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Dagdag ng Senate media, hindi kailanman dapat idamay o gamitin ang mga mamamahayag sa tapatan, alitan o agawan ng kapangyarihan ng mga politiko. Hindi masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage. Pero ibaan nila yung constructive criticism o pagbatikos para makatulong sa takasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi nila humihingi ang media ng papuri, pero hindi rin nila deserve ang walang batayang pagkondina. Ang nararapatan nila ay magkaroon ng media ng kalayaang magulat nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politikal ng iba. Sa press conference kaninang hapon, nilinaw ni Marcoleta na hindi niya nilalahat ang media. Humingi rin siya ng sorry. Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said, Yan, papanoorin natin ng medyo buo yan. At bahagi po niyan, para kasing tumatanggi pa itong si Marcoleta nung una sinabi niya naman, pasensya na po kung ako ay nakapagsalita ng ganon. I did not mean it. Naniniwala ba kayo dito kay Marcoleta, mga tol? I didn't mean it. Humingi ng paumanin si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kanyang pahayag sa marami umanong miyembro ng mainstream media ang paid hacks o bayaran. Hindi ko nilalahat. You know, I'm coming from deep frustration, saad ng Senador sa isang press conference kahapon June 4. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at nangyayari rito. O baka naman, Senador Rodante Marcoleta, kasi nireport kayo ng Billionaire News Channel, kaya kayo ngayon nasasadlak sa ganyang problema. Hahanapin ko lamang muna muli yung report ng Billionaire News Channel kung saan sila mismo yung nagpanguna para po ilantad kung ano po ang sose at salin nitong si Rodante Marcoleta. Pero in the meantime, pakinggan po ninyo. Ito pong naging press conference nila kahapon na misto lang humihingi ng sorry pero ayaw naman tanggapin ang katotohanan. Ano ba yon? Parang napaka-plastic yung paghingi, no? Kaya nag-react po dyan, syempre, ang isa sa mga namumuno, katulad po ng National Union of Journalists of the Philippines. Mamaya, ipi-play din po natin ito. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media that you made a sweeping accusation against the media, sabihin niyo na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement at kung ano po yung evidence niyo para sabihin na bayaran ang media? pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ka naman pagkakasal. Siniretso ko ba, media? Yes, sir. Yan, di ba? Pero bago natin puntahan yan mga tol, balikan natin ito. Baka isa ito sa mga pinaguhugutan nitong si Rodante Marcoleta kung bakit galit na galit siya sa mainstream media. Kasi no other than the Billionaire News Channel ang nagsimula ng kanyang problema. Balikan po natin ang kontrobersiya na kinakaharap ngayon nito pong si Rodante Marcoleta na maaaring mauwi po sa kasong plunder sa korte, paglabag sa PD 46 at 3 counts of indirect bribery. So, Patuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel ang isinapublikong salin ng mga senador ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta na pansin-pansin mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba.
Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that that all departments should be able to have the same transparency as they are setting in the office of the ombudsman. Because everybody here, all the government officials have accountability issues. We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, bilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos sa senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So, it gives an impression. You see mga tol, dahil po sa balita na ito at yung iba pang paghahalungkat ng Billionaire News Channel sa kanilang investigative journalism, tinamaan talaga itong si Marcoleta, even yung kanyang asawa. At ngayon, ang naging resulta nito ay reklamo una sa COMELEC kung saan siya naman po ay napawalang sala dahil wala siyang nilabag na election law. No? Pero dahil po sa pag-amin niya para makalusot sa COMELEC, nakalabag naman po siya di umano ng kasong plunder, indirect bribery at saka PD 46. Kaya malamang sa malamang ang hugot nitong si Marcoleta kaya galit sa mainstream media dahil sa pagbubulgar nito laban po sa kanya. At dito, kahapon sa press conference nila, nagmamaang-maangan pa siya mga tol. Gusto ko lang marinig muna para Gusto niya pa daw marinig. Meron sila sasabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisa ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13, 2020. Pero maliwanag naman mga tol, kung ano pinaghuhugutan nito. Napakaraming pagkakataon na mainstream media ang nagbubulgar sa kanya at sa mga ginagawa niya. At syempre, nag-react po dyan ang National Union of Journalism of the Philippines na sinisira ni Senator Rodante Marcoleta ang kredibilidad ng mga mamamahayag sa publiko sa pamamagitan ng pagtawag sa media na bayaran. Panoorin, pakinggan po natin ang interview na ito mga tol. Kausapin natin ang SecGen or Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines or NUJP, si Ma'am Ronaldine Olea, para malaman natin ang kanila, unang-una ang kanilang reaksyon. Ma'am Ronaldine, how are you? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Katulad po ninyo, nanggigil din ako. Hindi na ba? Hindi ka lang galit. Oo, yun ang mahirap kapag Yung kasi ang mahirap, sabi nga dito, kapag nagrarant sa harapan ng publiko. No? Tapos, i-generalize mo yung isang population na sa mata ng publiko hindi dapat tinatawag na ganon. Alam nyo, ganito lang kasimple yan. Sabagay, di naman niya sinabing lahat. Pero kapag nagsalita ka na, nakasakit ka ng damdamin. Nakasakit ka ng damdamin eh. Sana, total, religyoso naman siya. Miyembro siya ng ISC na itinatag ni Yuma Felix Manalo Isagon na Antikristo at kampo ni Satanas.
dapat huwag kang magsinungaling. Ang sinungaling, 8 ng 1, 44, anak ni Satanas, sabi ni Jesus. Kasi si Satanas ang tatay ng lahat ng mga sinungaling. Dapat minention mo pangalan ng mga media. Limbawa, ikaw ganito. Ikaw ganito. Bangkitin mo yung pangalan nila kung anong network sila nabibilang o dyaryo. Hindi yung, sige, sinabi nga, hindi naman karamihan. Pero, nakasakit ka ng damdamin eh. Yung kasabihan nung sa Kapampangan yan, hindi ko alam, bakit walang alam yan eh. At sabi sa Kapampangan, nung mga matatanda noon, bayo ko magsalita. Apulong beses may isipan. Ngunit po, takating nakangapan na sakit. At di na may nasakit. Sabi sa Tagalog, bago ka magsalita ng nakakasakit, mag-isip ka muna ng 10 beses. Kasi pag nasalita mo na yan. Kaya, umangal ngayon ng mga media. Hindi natin sila masisi. Dapat sana pinangalanan mo sila. Kung ano silang nabibilang, TV, dyaryo, o radyo, bahala ka na. Nakasakit ka na, Senador Marcoleta. Tapos sasabihin mo, sorry. Gano'n na lang ba yun? Sorry na lang. Gano'n na lang ba yun? Di napakadali pala ngayon gumawa ng masama. Sorry. Ano pa yung mga iba? Tao lang. Hindi po pwede yung sorry lang. Kaya nga, mag-isip ka ng 10 beses bago mo bitawan ang salita mong bibitawan. Baka makasakit ka ng damdamin, meron na nasaktan. Kasi nga, hindi mo pinigil ang sarili mo, ang dila mo. Grabe, di ba? Naalala nyo ba yung si Commodore Tariela ng Commodore ng Philippine Coast Guard? Minura niya yan eh. Doon sa 19th Congress. Sa Kongreso. Dahil ang sabi ni itong Marcoleta, bakit hindi mo naman ako ipagtanggol? Sabi nitong si Commodore Tariela, paano kita ipagtatanggol? Tinawagan mo ako sa telepono, pagkatapos minura mo ako. Doon siya nabasagan na Chinador. Pumapanig sa China. Samantalang itong ating butihing Commodore, nagikipaggaway, nagbubuwis ng buhay sa ginagawa ng mga China sa mga sundalo nating Pilipino. Diyan siya nabasagan na Senador, si Marcoleta. Sipin nyo, palamura pala yan. O sino nagbulgar? Mismong si Commodore J. Tariela sa 19th Congress, sa Kongreso. Alam nyo, yan nga masakit eh. Nasabing meron kang kareliyon, pinagmamalaki yung kareliyon. Yung mga kareliyon mo, pag pinagmamalaki ka nila, iniimbestigan mo, Marines. Mali ang script eh. Kawawa yung mga Marines. Ginagamit nyo sila para patumbay ng gobyerno sa kasinungalingan nila.
Oh, di ba? Kaya kanino yung mga maris na yan? Hindi sa gobyerno yan, sa inyo yan. Oh, di ba? Panis ang mga marines na yan. May mga kaso yan, kaya natanggal sila sa serbisyo eh. Di naman lahat yan marine eh. Meron nga pa dyan, driver lang. Hindi lahat yan marine yan o sundalo yan. Sabi ni NBI Director Matibag. Kaya tandaan niyo po, wala tayong personal color, wala tayong political color. Yun lang pagbatikos niya sa mga media ang ating binibigyan punto rito. Wala na, nakasakit ka na eh. Pinakawalan mo na yung kamandag mo. Kamandag ni Satanas. Oh. Kaya pumapalag na kayo nyong NUJP. Sige po, hanggang dito na lamang itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po kayong manalangin. Mainit ang panahon. May bagyo, Esther. At papasok tayo sa Super El Nino. At may pa si Senado. Sige po. God bless.